In this video, I will be guiding you how to live stream your church service on Facebook using OBS Studio. If you guys not familiar with OBS Studio, this is a third-party software that we can be able to use for free when we do live stream on Facebook. Without further ado, let's get started. In this video, I will be guiding you kung paano i-set up ang OBS Studio if magla-live stream kayo sa church service nyo every Sunday. Basically, ang purpose nito is to record at the same time yung Sunday service, and then at the same time, naka-live siya sa Facebook page nyo. Kasi yung recording is for reels na mga gagawin natin na ipopost natin sa social media natin. First, pumunta muna tayo sa Facebook page kung saan tayo magla-live. Then, click natin yung live video. And then, ganito. Ganito ang makikita nyo sa live stream sa Facebook. Click nyo tong Go Live. And then, mapupunta kayo dito. Meron naman siyang steps dito sa left corner ng interface. Connect the video source. Complete the post details, yung caption. Then, you will click the live if tapos na lahat ng mga yan. So, first, kailangan natin nung video source. To do that, punta ka sa advanced settings. Click nyo itong persistent stream key for some reason para para hindi pa iba-iba yung stream key. So, isa lang siya. So, copy natin yan. Then, open natin yung OBS Studio to have that software. You can be able to search that sa internet, and then libre lang siya. Wala kang babayaran to download that. Okay, OBS Studio. You can be able to download that dito sa website nila. So, balik tayo sa OBS. And then, dito sa my settings, click natin tong settings. Dito sa my stream, Facebook Live, open natin tong, click natin tong Facebook Live, kung saan tayo magla-live, and then, make it that default. Ito yung sinasabi natin na stream key. Ipipaste natin siya dito, yung kinapin natin doon sa Facebook. So, remove natin yan. So, ang ginawa ko doon, pinaste ko lang siya. And then, after dyan, click mo na yung okay. Then, pag clinic mo tong start streaming, mako-connect na siya. Pero before that, kailangan nyo muna i-set up yung mismong dito sa loob ng OBS. Pinaka-importante dyan yung camera. Since ito na-set up ko na siya. Ito yung sa may since naka-connect na siya. Ang gagawin nyo dyan is punta kasi sa plus icon, and then click mo yung video capture device, and then you can use Dazzler here. You can be able to use your phone, parang ito, phone lang din ito. Then i-check nyo dito kung anong ginamit nyo na camera. You can explore dito yung mga different tinatawag na sources, yung text. You can able to type here text, example yan, then click nyo okay, pupunta yan dito sa mismong frame nyo, sa mismong video. And then you can able to use mag-connect kayo ng ibang monitor dito, then i-share screen yun, and then pupunta siya dito as green screen. Then you can be able to remove that green screen dito, and then meron siyang overlay. Okay, pagka-click, after nyo i-paste yung stream key dito sa OBS, click nyo tong start stream, and then balik tayo doon sa Facebook. After nyo maklik yung start stream, hintayin nyo na lang na pumunta dito yung mismong nasa OBS. Yeah, parang ganyan. So, kung ano yung ginagawa nyo sa OBS, yun yung lumalabas sa Facebook Live. Basically, yung control mo na lang, basically,
yung nasa aasikasuhin mo na lang is yung nandun sa OBS. Kung ano yung nagpapakita dito is yun yung lumalabas sa Facebook Live. Click nyo tong studio mode para during the live, you can be able to edit dito habang nagla-live tong sa kabila. Okay. And then, if na-set up nyo na to, pwede nyo i-transition yan para pupunta doon. So, you can able to make different scenes dito para i-click nyo na lang to lahat pag meron kayong gustong ipakita sa live nyo. Then after that, punta ka sa may mismong caption, title, video, Sunday service, for example. Then, for example, sa description, kayo bahala kung ano ilalagay nyo dito. For example, January 23, 2026. And then, pwede na siyang i-live. Hopefully, nasundan niya. And if you guys have question, you can directly message me and itanong nyo sa akin sa community. Yeah, hopefully nakatulong. From now on, you can be able to live stream your church service as easy. Hindi ka limited when it comes to control and also the sound. The most important in live streaming. If you guys want more about church ministry stuff, we are willing to help you guys. You can join in our paid community. The link is nasa description below. Para mas mapadali para sa inyo from our experiences, sa mga tools na pwedeng gamitin ng mga templates, creatives, to improve more, and for you na mas maging madali, mga technical na mga gamit, parang mga ganito. So you can focus on the main ministry actually, which is to share the word of God. If you found this video helpful, please give this video a thumbs up and consider subscribing. Thank you so much for watching and see you on the next time.